and these headlines. Yan.
Ang sa indong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na agad, iwatming dadaroon sa indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunyan na Sabado, 27 kan bulan na Marso taon 2021. Mga baretang tinaripon po Lunes sa Good Sabado sa ang Nagangunyan News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Live man nindo kaming nadadalan sa Naga City Government asin ang Nagangunyan News official Facebook page, siring man sa Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Sa pangalan kan Bilog News Team, inipansin dong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. ENND Headlines Ngunyan. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, screening team kan Ciudad Dinaga yauna o ipinadara na sa Tagkawayan del Gallego Borders. Ang bilog na detalyes hali ki Joel Sulina. Sa rumbulan, may anom na aldaw ang period of duty kan screening team kan Ciudad Dinaga na nakadeploy ngunyan sa boundary kang Camarines Sur asin Quezon Province para mansaraon ang mga maralaog na mga individual maging mga returning residents kan syudad. Sigun kay Mr. Rene Abiada, ang team leader kang screening team kan Ciudad Dinaga, nangunya niyaon sa Camarines Sur boundary, duwang team ang masaranglian sa duty na kumpuesto ang kada team ning 12 personahes gikan sa Public Safety Office, CDRMO, PNP Naga asin mga nurses para man hilingon ang mga magkakanigong travel documents, QR code, traveler's pass registration, IDs, valid RT-PCR results, kang gabos ng mga city-bound travelers asin returning resident. Kabaliban ang travel order para man sa mga government officials asin employees. Ang screening team makondisir man ning on-site real-time tagging sa e-Salvar contact tracing application para man sa gabos ng mga individual na mayon ning negative RT-PCR test result. Ang mga individual na igwa man ning negative RT-PCR swab test result na daay papaso sa 72 hours puon ka magbiyahe gikan sa ibang lugar arog sa NCR, exempted na sa pagpapasairarom sa quarantine. Ang pagdeploy kang screening team kang lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga sa boundary kang Camarines Sur, may koordinasyon man sa Provincial Government of Camarines Sur asin sa Edbiro Camsur, katakod man kan padagos na pagtatarabangan sa laban kontra sa COVID-19. Okay, ang salamat pong gigibuan kang screening team. Bagaton ta screen ta si mga pauruling mga returning resident kang Naga. So sinda po paparahon ta digdiyo, i-check ta ang sinda mga document. So linawon ko po mayo mo na mangyaring medical test digdi or rapid test or antigen test. So purely si document silingon ta kung na-comply ninta. Primero, isa indang negative RT-PCR result. Pangduwa, isa indang pag-register sa travel pass portal sa online po 'yan. Pantulo dapat po igusindang igusindang QR code kang Naga City, and dapat igusindang any government issued valid ID ay kasi mga appors po, mga government employee dapat igusindang travel order from their respective offices and travel itinerary. Primero po, pag mayong negative RT-PCR test, sinda po ihatag taduan sa e-Salvar dashboard as under quarantine. Ngunyan po, si may mga symptoms, si may kalentura, si may apos, sipon, or talagang medyo nalitang iba ang mati, sinda po escortan pa Naga, sinda po obligadong mailag sa city-controlled facility sa Naga City. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENND Headlines Ngunyan. Mientras tanto, mega vaccination facility kan Ciudad Dinaga preparado na para sa simulation exercises kan Department of Health. Ang detalyes halik ni Paulo Papa. Nagpapadagos ang preparasyon kan gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga
sa JCM Robredo Coliseum nagagamiton como mega vaccination facility kan syudad. Kan nakalis na Martes din aga, pigkondusiran inspeksyon sa nasambit na fasilidad, tanganing maaraman ang mga dapat na imantinir o baguhon, bago ang piggahalat na simulation exercise o SIMEX kan barakunahan na inisyalmente magsikat sa petsa 30 na bulan. Sekund kay Alcalde Nelson Legacion, ninhuli sa hewas kan Coliseum, makakaya kayni na mag-akomodar nin mga pasyente na maabot sa 1,000 katao kada aldaw. Itong inaapod-tang mega vaccination facility, tayo na ito kumbaga, pinakadakula na vaccination facility digdi sa Naga. And probably in other LGUs in the Bicol region, ito kaya ito na mag-process, magbakuna nin around 1,000 a day. Apwera digdi, posible na matapos tulos ang barakunahan sa mga target na persona kan syudad en kaso na mag-abot na ang tigbakal na AstraZeneca COVID-19 vaccines, dugang pa kan alkalde. Alagad sa ibong kayni, may iba pang mga pasilidad ang syudad na kaypuan na ikonsidera como mga vaccination sites, segun pa sa alkalde. Si target na matapos tulos-tulos si vaccination, basta tiyaon na po si mga bakuna, kaya. Pero siyempre, kinukonsiderar tapaman po na ang posibilidad na maliban duman sa JCM Robredo Coliseum, which we call now as our mega vaccination facility, igwa pang ibang pigihiling na posible na maging vaccination facility. Ang Santa Cruz National High School City Health Office to asin ang Our Lady of Lourdes Infirmary ang posibleng gibuhon na vaccination sites kan syudad, magin ang Holy Rosary Minor Seminary na inisyalmenteng pigtagama kan Archdiocese of Cáceres como tabang sa kampanya kontra COVID-19. Piglino kan alkalde na madepende sa resulta kan inspeksyon kan Department of Health kung padagos ng magin vaccination sites ang mga nasambit na pasilidad. Likewise, kung magpasar po sa mga conditions, requirements, si tigo-offer po sa tuya, kan simbahan, baad igwasindang saro o dua na premises na iyo ang gibuntang vaccination venue. So, dahil gustong sabihin na iyo lang po ito. Nag-consider pa po kita nin iba. Pero, madepende din po yan sa Department of Health. Ang DOH masagibo ng inspection, ihilingon kung ang facility na na-designate compliant with all the requirements. Sa presente, silensyo pa ang Archdiocese of Cáceres madapit sa mga pasilidad, arog kan mga simbahan na subot pig-offer kan simbahan, tanganing temporalmenteng gibuon na vaccination facility. Para sa Nagangunyan News, Paulo Pa. ANNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, lokal na gobyerno kanaga padagos ang paggibo ni mga lakdang tanganing malikayan ang lockdown sa laog kan syudad, katagod kan liwat na pagrehistro sa kaso kan COVID-19 sa nasyon. Kooperasyon kan publiko pighagad. Aramon ta ang bilog na detalyes hali ki Paulo Papa. Sa ibong kan kahaditan sa liwat na lockdown sa syudad din Naga, padagos ang orolay kan sangguniang panglunsod. Dapit sa mga maninigong lockdown, tanganing malikayan ang mas mahewas asin mas dakol na pag-ulakit kang COVID-19 sa syudad. Sigun kay Konsyalo Silito del Rosario, chairman kan Committee on Public Safety kan sangguniang panglunsod, na pag-ulayan kan miyembros kan sanggunian ang magiging katabangan sa Departamento Ehekutibo kan gobyerno lokal, tanganing mas mapapusok pa ang mga lockdown tanganing malikayan, ang lockdown na labing makaka-afektar sa ekonomiya maging sa emosyon siring man sa iba pang aspeto kan buhay kan lambang na genyo. Nagponan orolay kan sanggunian, makalihis na ipresentar kan doktor na si Konsehal Jose Sani Ranyola, chairman kan Committee on Health kan sangguniang panglunsod. Sa ika-83 na sesyon regular kan konseho, ang datos kan konfirmadong kaso nin COVID-19 sa syudad, napigtalaan kan City Health Office pon Marso 15, 2020, sagkod Marso 15, 2021. Nelson, mahiling po duman sa report na igo po ng mga barangay sa talagang halangkaw. Alagad igo po mga barangays na zero incidents. So, nagurulay po ang sanggunian kung paano po makakatabang sa executive department kay Mayor Nelson
tangari pong paigtingon pa ang mga lockdown. Ang aring pong maiwasan ta po ang lockdown. Definitely, it will hurt our economy. We'll be going back again to zero pag nagsiring kani. It will strain our resources. It will not only emotionally, kundi sa iba pang aspect ng pagbuhay kan si tao. Basado sa datos na pigtalaan kan City Health Office na pigpresentar ni Ranyola sa iyang privilege time, ang barangay kan Concepcion Pequeña an may pinakalangkaw na konfirmadong kaso kan COVID-19 sa syudad na uminabot na sa 127 na sinundan kan barangay Concepcion Grande na may 86 na kaso. Sa kabilugan, 809 ang nanutaran na kaso ng COVID-19 sa syudad, 748 ang nagkauramayan sa nasambit na helang, mantang may 30 nagenyo ang nagadan sa virus sa nasambit na peryodo. Sa presente, 857 na ang konfirmadong kaso kan COVID-19 na may 40 aktibo na kaso, asin 32 na ang nagadan. Dahil pakabali digdi ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngunya na semana. Nagpromesa si Del Rosario nagigibuhon hababaan probabilidad na mag-imponer liwat nin lockdown sa enterong syudad sa esfuerzo kan sangguniang panglunsod. So kami po sanggunian will do our effort to assist the executive department in order for us to again lessen the probability of imposing again Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Sobra sa 200 na mga healthcare workers sa Ciudad Dinaga na bakunahan na ng AstraZeneca vaccine. Detalyas kayan, Joel Solina. 296 na mga healthcare workers kan Ciudad Dinaga ang pigpasairaro sa vaccination aldaw na Lunes sa Bicol Medical Center. Sigong kay Dr. Joey Ranyola, focal person for emerging and re-emerging infectious disease kan BMC, pinakaiulayan sita kan DOH-CSD Bicol na matabangan ang mga medical healthcare workers kan City Health Office, City Hospital asin Our Lady of Lourdes Infirmary na mabakunahan. Asin ma-orient kumo ang mga ini ang ma-administer kang nakatalaang mass vaccination program kang gobyerno lokal kang Naga sa mga taga-syudad. So kami man yaon para magtabang ang goal ta gabos mabakunahan. So gabos sa mga healthcare workers katong mga opisinang ito. Itong Naga City Hospital, City Health Office at kasi Our Lady of Lourdes Infirmary, mababakunahan mo niyan. Ang pigi-expecta, si pinadara sa mo yung master list, nasa 296. At the same time, bako lang ini para mabakunahan sinda, kumbaga training na din ini, kang vaccine team, kang LGU Naga, tangani makanood na din sinda kung paano sinda mabakuna din in the event na mag-abot naman si pig-order kang city na bakuna para sa mga constituentes. Bago pa man ini, naisalag na sa serye ni mga patraining, partikular kang Provincial DOH Office kang Camarines Sur na pinagpapanginutan ni Dr. Ray Millena ang mga nasambitan ng vaccination team kan syudad para man maging preparado ang team sa mga dapat na sundon asin gibuhon sa panahon kan rollout kan vaccination sa syudad. AstraZeneca ang ginamit na bakuna sa mga nasambitang healthcare workers na hali sa pinagpadarang bulong kan DOH para sa mga frontliners sa Bicol Region. Mientras tanto, matapos na mabakunahan si Dr. Asuero Baisa kan City Health Office, 30 minutos man sindang nagtinira sa post-vaccine monitoring area para man sinda maobserbahan kung igwaning adverse event sa sainda asin uyaan sa iyang mga naging pahayag. Okay lang, oo. Okay. So far, okay man. Maman pain na mati. Pan injection. Mga siguro, mahalata kitang 30 minutes to 1 hour. Kung may mga minor side effects, probably pwede mong ma-experience yan. Encourage ta ang tao na magpabakuna ta. Importante yan para ma-attain ta ang yung herd immunity. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, hababang tsansanin ulakit sa COVID-19, pigsyerto kan City Health Office sa mga bakunado. Ang detalye sa halik kay Paulo Papa.
Pig konfirmar kan City Health Office kan syudad nin Naga na kadikit ang tsansa na maulakitan nin COVID-19. Ang sarong residente kan syudad na nagsairarom sa COVID-19 vaccination. Sigun ki Dr. Vito Borja II, pamayokan na sambit na opisina, mas napoprotehiran ang sarong namamanwaan na nagpabakuna nin COVID-19 vaccine kumpara sa mga daibakunado. Ibo, okay kayo mandatory yan. Pag may first shot ka, expecting mo after mga 3 to 4 weeks, second shot ka. Protected mo po ang sarili mo at kaya po dyan, ang justification po kaya, kung ma-infect ka man po sa COVID, lesser ang complications or problems so as compared naman sa mga mayong immunization sa COVID-19. Dugang kan doktor, mayo nin restriction sa edad kan babakunahan ang AstraZeneca na pigbakal asin pigalat kan gobyerno lokal sa AstraZeneca Pharmaceutical Company Incorporated. Magkakaigwa nin limitasyon ang sarong bakuna pagabot sa edad kan babakunahan depende sa brand kan vaccine. Sa available na vaccine tamo niyan, itong pagtataong mo niyan, dapat ikaw doon po na 18 and below, 59 and above, dahil pwede. Tapos po ikaw naman na sa mga vaksina, AstraZeneca, pwede siya maski anong age. Piglinaw ni Borja na madepende sa doktor na nakadesignar sa COVID-19 vaccination screening kung kwalipikado ang sarong persona sa bakuna kung babasehan ang medical history asin condition kan lawas. Bago ka man po gibong good candidate ka sa vaccination, si-check may history ka ng cancer, hypertension, diabetes, si-check po ka po siya eh. So dyan naman identify itong doktor na in charge sa screening kung pwede ka tawanan o dahi. Yeah. Kaya ba, nagtaas si BP mo. Papapabaw mo na yun bago ka ilawag duman sa room na ma-inject ng vaccinate. Gabos pwede mabakunahan kan AstraZeneca afuera sa may mga allergy sa bulong asin mga pagkakaan, arog kan mga laman dagat. Piglilikayan kan vaccination ang komplikasyon sa lawas kan pasyente na nagsasapo kan siring na kondisyon, segun pa sa doktor. Halos ka po pwede. Duman lang sa may mga problem po sa allergy na seafood, sa mga bulong na talagang dahil pwede na matawag ng vaccine na baka ma-aggravate, magka-problema lugod. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Hard facts o ebidensya magiging basihan kan sangguniang panlunsod kanaga kung liwat na maimpunir nin group drinking ban. Ang detalyes hali ki Joel Solina. Magkaigwang una ning hard facts gikan mismo sa mga proper authorities, partikular sa DOH City Health Office sa Sinherta, antes na liwat na desisyon ng maibalik ang sangguniang panglungsod ang group drinking ban ordinance na kang nagtalikod pa sa ng simana na lift ang implementasyon. Matapos na ihurot kang grupo kang mga negosyante ngaring mataon ng pagkakataon na maka-operate alagad igwang pinagsusunod na striktong health protocols. Sigun kay Konsehal Joe Perez, Chairman kang Committee on Investment, Trade, Industry and Economic Enterprise sa Sangguniang Panglungsod, sentimiento ka mga kaibahan niya sa konseho na kung kinakaipuhang maibalik ang group drinking ban, gigibuhon ninda ini. Alagad, mawat ninda na magkaigwang una ning pusog na mga datos o pruweba medikal para mandagos ng maibalik ang pagbabawal sa irinuman ning dahol na tao. Puntan dapat ipagbawal mo na ang group drinking. Ano ba talaga ang kausa? Si drinking o si crowding? Ang sabi kang mga ibang restaurants, nag-uutob mamdasinda kang social distancing. In fact, sa sarong lamesa, duwa lang ang nakatukaw sa ngunyan. And habang yaon sinda sa lawag kang compound, nakasulot man sinda ng face mask. Apera lang kung makakana talaga, saka mainom. Kaya dahil man po pwedeng maging arbitrary ang desisyon, kaya po suportado ng facts or opinion po kang mga medical expert. Baka tinitira bako man si problema. Sinabi man ni Konsehal Salvador del Castillo, para sa iya, kinakaipuhan na magkaigwa ni mga magkakanigong datos bago sinda magdesisyon na liwat na ipasunod ang group drinking ban. Actually, lifted na si group drinking, pero apparently may request na ibalik giraray. Para sa kuya, mahagad ako ng hard facts. Pira na
nagka-COVID dahil sa group drinking. Sa mga nagpa-positive sa Naga, pirang porsyento yan o pirang tao yan. Kung masasatisfy ang hapot na yan, baka mag-uyon ako. Pero kung dai, sa iling ko, dahil ko makukumbinsi na mag-uyon, kung mayo ning magkakanig ng mga datos na masuporta kan request. Sigun man kay Konsyal asin Dr. Sani Ranyola sa siyudad ng Naga, manunutaraan ang pagdakul kang kaso. Alagad, mas malala ang kaso kang COVID-19 sa ibang lugar, partikular sa Metro Manila o NCR. Alagad mas maray na maging malikay manggiraray ang gabos asin sundon ang public health protocols, aring malimitaran ang marikas na pag-ulakit kang virus. Pero kung mahilingon mo, bako man talagang grabing marayan. Kundi makatakot lang itong mga talagang naglalaog din sa tuya na hali sa Manila. Tapos sa Manila talagang may surge na talaga. Kadakol na talaga ang mga kaso. So din sa to at least maubakit ang dikit. Dahil yung rampant na marayang ano. Posibleng ito ang dahilan doon itong surge sa Manila. Iyo. Kaya dapat talaga checkpoint na duman sa Ligaligo maging istrikto sa kung saan man pong mga naglalaog din sa tuya. So magpupiling pag-consider group drinking ang kausa? Garo ba ko man po siguro. Kundi talaga kung po pwede, i-avoid tamang giraray. Dahil pa man talaga nakahaliin ng pandemyang. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto sa ibang bareta, mga turista sa Siyudad ng Naga sa panahon ng Semana Santa kabali sa tututukan ng aning masyerto ang pag-utob sa health protocols. Nagbabalik si Paulo Papa. Mahahampang sa penalidad ang mga turista sa Siyudad din Naga na naglapas sa mga pulisiyang pigpapautob, tanganing malikayan pa ang paglangkaba kan COVID-19 digdi. Ini ang pigkonfirmar ni Alex Santos, pamayokan City Arts Culture and Tourism Office katakod kan preparasyon kan treseng nagburukasan na resort sa syudad para sa paabuto na Semana Santa kung saan piglalauman ang pagsungko kan dagmang na mga ekskursyonista. Sigun ki Santos, lilibuton kan mga autoridad ang mga operating resorts. Tanganing reparohon ang mga turista kung nagsusunod sa mga panundon kan gobyerno lokal sa public health protocols. Napag-ulayan ang pagronda sa kada aldaw kan Semana Santa sa mga bukas na resorts. Huli sa mga pangapodan kan mga manehamiento kan resorts na tabangan sindang ipautoban health protocols sa mga ekskursyonista. At next week man po, nakaschedule kita ng daily unannounced inspections of all resorts. Kasi po naghagad man ng tabang ang sa tuyang mga resort management na ma-ensure daan na nagko-comply ang sa indang mga guests. Sinda po kaya, ang feedback na nakukuha man is ang sa indang mga employees, ang sa indang mga personnel, nagsusunod talaga. Naka-face mask, naka-face shield, naka-proper hand washing. Nagkakaigwanan ng problema sa pag-inkaminar duman sa mga guests, sa mga kliyente ninda na magsunod man sa health protocol. Apwera digdi, obligado ang mga ekskursyonista gikan sa luwas kan rehiyon na ipresentaraan sa indang mga negative RT-PCR swab test results asin e-salvar QR codes. Dugang ni Santos na mayo dapat in sintomas arog kan kalintura ang mga turista tanganing dagos ng makababad sa mga dadagusan na resorts. In effect po itong gabos na ordinansa kan syudad, si face mask ordinance, itong sa physical distancing, ito pong duman sa pagsunod sa mga pinapautob na polisiya as in lay, kang national IATF, gabos po yan in effect. Day porket bakasyon, nakabakasyon man ang mga polisiya. So again, ang virus po yaon pa, naglalala nga ni Uyan ang sitwasyon sa Manila. So iniiwasan ta po na magsunod igdi sa tuya sa Bicol sa Kasanaga. Kumpirmado na bantay sarado ang mga hotel sa syudad para sa pagmantinir kan preventive asin proactive measures para sa mga bisita, siring man sa mga empleyados. Piglinaw ni Santos, nakansilado ang nakatalaan kunta ng pagbukas liwat kan Isarog Natural Park huli sa paglangkaba kan kaso ng COVID-19 sa Manila. Sa ngunya po day, earlier po si decision ko ta na and with permission naman was to reopen
Mount Isarog simultaneously with the Holy Week, which is March 29 kuta, Holy Monday. However, kan naggrabe na si kaso sa Manila, tapos nahiling ta na mababa nga ang resources ta between monitoring si mga resorts sa kasi pag-manage duman sa Mount Isarog, nagkaigwa ng decision na i-postpone itong pag-reopen kang Mount Isarog and to focus more igdiyo sa 13 operating ta na mga resorts. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang bareta, sorpresang price monitoring inspeksyon o inspeksyon sa mga merkado sa Laugan, Ciudad Dinaga, ginibok ang Naga City Price Coordinating Council. Detalyas kayan Joel Solina. Liwat na nagkondisir ng sorpresang inspeksyon ang grupo kang Price Coordinating Council kan Ciudad Dinaga sa mga talipapa, satellite markets asin sa Naga City People's Mall para manhilngon ang pagsunod ka mga pork vendors sa pinagtalaang price ceiling. Sinabi ni Konsehal Joe Perez, duwang team kang NCPCC ang naglibot sa gabos na mga stalls asin shop ning karning uriga sa Ciudad Dinaga kung saan saro sana ang nadakop na pork meat vendor na nakabase sa sarong talipapa sa barangay San Felipe na nag-overprice o dahil nagsusunod sa price ceiling na 300 pesos per kilo ning laman o karning uriga. Mantang pituman ang natikitan huli sa kawaraan ning mayors o business permits, kabali na ang sanitary permits asin saro man na vendors ang nakumpiskaran ning 8.7 kilos ning hot meat na mayo ni magkakanigong sertifikasyon o dai nag-agi sa slaughterhouse kang syunada na tulos man pinagtalbong kang grupo matapos ang maninigong dokumentasyon kan mga ebidensya. Sigun kay Kagawad Joe Perez, nanutaran man kang inspection team sa Naga City People's Mall, dakul ang mga stallholders na nagtitinda ng karning urig ang temporalyong nagpundo sa indang pagchichinda, como maluya ang supply ng bunuong urig asin halangkaw pa ang farm gate price kaini. Ang ikaduhang objeto po iyon na i-remind sindakan sa tuyang ko yan. Price ceiling and sabi ko nga ni padagos naman na dagugon kung may mga reklamo man sinda. And yun ang majority pigpaabot po kang mga vendors na kung pwedeng mapababa ang farm gate price. Talagang sinasakit sinda sa 300. That is why ang iba sa inda dahil naman na nagtitinda and pera po kaya na halangkaw ang farm gate price. Masakit po dahil maghanap ng karne. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, maintenance sa mga puunin kahoy na pigtaranom kan Forest in Our Midst program, prioridad ngunyan na panahonin tig-init. Ang detalya sa haligi Paulo Papa. Suspendido poon Semana Santa ang taranumanin mga puunin kahoy sa irarum kan Forest in Our Midst program kan gobyerno lokal huli sa padagos sa pag-init kan panahon. Ang temporalmente na pag-untok kan pagtanom, may katuyuhan na tutukan ang pagmantinir sa 12,000 dos na sapling nin forest trees na pigtaranom na kan programa. Segun ki Engineer Dan Seya, project coordinator kan nasambit na programa, lumbod pa ang mga pigtaranom na kahoy kaya kaipuan ang pagmando sa mga ini mantang mainit ang panahon, konsahin sensitibo ang mga sapling. Dugang kan ininyero, bentahi ang pagtanom nin kahoy to yung tiguran, huli sa syerto na mabububuan ang mga ini mantang nagdadakula. Ipo yan, medyo may challenge pong daradakula kasi dahil masabi na inipong uran ngunya na nagpupuon pa lang ang summer is magsusustain ngunyan pong Abril asin Mayo. Ninhuli po kayan, medyo magabat-gabat yan para sa baby stage kan tanong. Dahil po kami natatakot na medyo magkaigwa muna nindit na diversion, kumbaga diit na focus sa maintenance over planting. Alagad, garo gusto talang paagihon ang medyo masakit na para sa pagsimulang pag-sprout kan tanom. Kaya gusto sabihin, dumanta naman siya sa medyo may uran-uran na. Tasabihon tang day man arabuton kang pagbububo, medyo at least day magadan. Ang taranuman para sa presente na peryodo,
temporalmente napigtapos ngunya na semana, 500 na forest trees, ang pigtaranom kan tulong kooperatiba kan transportasyon kan Barangay San Felipe asin del Rosario. Ang pagtanom kan kooperatiba darakan pakikitabangan kan programa sa mga operators sa mga nasambit na barangay, tanganing magkomple sa rekisitos kan Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB na nag-oobligar nin pagtanom nin kahoy karibay ang bagong prangkisa. Saro sa nampuon kada unit ang pighagad kan LTFRB, alagad ginibong 10 huli man sa kahagadan kan Forest in Our Midst program. Anin huli ta sabi mi, tatabangan mi na pagkaigwaning lugar na tatanuman para sa sendang compliance, tatabangan ta pa na igwaning pananom na itatanom, asin tatabangan ta pa na linigon ang sendang tanuman, matanom na lang sinda para sa compliance. Kaya sabi mi, minhuli ta sa tabang na ino-offer ta sa FOM, kakaiba ang Green Team, lugod man, expand maninda ang sa indang tabang. Kaya sabi mi, 10 tanong kada sarong unit. Pero po nag-uyon sinda, ninhulita na intindihan maninda ang direksyon kang FOM para man lang yan sa Naga. So tapos masayang man din talaga kang naintindihan po ninda na sayang kan sa indang panahon. Kung madyan sinda sa lugar, igwa ka ng unit na minamantinir, saro lang ang itatanom mo. Garo dahil man quantifiable para sa tuyang resources ng ang posibleng pwedeng idulot kang 10 easement lands kan gobyerno lokal ang napasairarom na sa reforestation ang nanotaran kan programa bago matapos ang semana. Ang 500 na puuning kahoy na pigtanom kan mga kooperatiba, iyo ang nagdugang sa 11,717 mga lumbod na natanom na kan mga nakaliis na bulan sa tabang kang pulisya, Bureau of Fire Protection, as in Bureau of Jail Management and Penology sa programa. Ang mga easement lands, mga bakanting daga na pigtagama kan gobyerno lokal para sa mga infra projects na sisikadan sa Yabu, Panikwason na natanuman nanin 80 kahoy, 30 sa Inarihan, Carolina, 1,141 sa Calawag River sa San Felipe, 211 sa Animas River sa Balatas, 1,000 sa Animas River sa San Felipe, 380 sa Animas River sa Pacol, 240 sa Animas River sa Carolina, 6,220 sa Peña Francia River, sa Ultanan kan Balatas asin Kararayan, 575 sa Yabu del Rosario, asin 380 sa Langon River, Kararayan. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News. Sa pangaran kan bilog na news team kan ANN News. Sa pangaran man ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, sangguniang panlunsod kan Naga sin lokal na gobyerno kan Naga. Sa pangaran kan bilog na news team, di po ang sendong nakaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon, masunod na, Alin Riondanga, Urulay, Banuan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa ang ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naginta, nagbasta, kita natatanyo, kita pwedeng andam, nagenyo na balang.
naman nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap. Beyond Daga, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos maray na pagkaaga sa tuya gabos, petsa 27, bulan ng Marso taon 2021. Mabalos ki partner Roy San Ramon sa paghatod sa Indo kan mga bareta sa Anaga Ngunya News. Mga tugang, ini po sa itong lingkod, Allen Riondanga sa tuya pong pag-urulayan ang mga nangyari sa nakaaging mga aldaw, mga bagong polisiya, regulasyon kan gobyerno lokal kan Naga, manungod sa border control, mga kaso ng COVID, asin iba pa mga programa kan syudad nin Naga. Mga tugang, puunanta ang sa tuyang pag-urulay-ulay sa pagpasalamat sa Department of Social Welfare and Development kan Region 5 sa pagtaupo ning onra pagbisto sa gobyerno lokal kan Naga sa satuya pong alkalde kay Mayor Nelson Ligacion asin sa bilog na syudad sa paagi kaining ginibong Bulkan Awards na pig-atindiran kasatuya pong alkalde ni Mayor Nelson Ligacion, ni Konsihal Elmer Baldemoro, asin kasatuya pong kaibahan PJ Barosa, duman sa Legazpi. Ang pag-onra po din huli ta ang syudad, iyo po ang primerong LGU sa interong Pilipinas
na nakapasar nagkaigwa ning inaapod na PWD code digdi po sa satuya pong nasyon. Siring man ang pagbisto iginawad sa syudad, ninhuli po kita nagpanglima sa interong Kabikulan pag-abot po sa first tranche CANSAP liquidation. So iyan po piga onra an Naga kan DSWD Region 5. Duman man mga tugang sa mga hobines kang syudad na nag-apply sa City Youth Officials Program, muyata lang pong impormaran ang gabos si nag-apply, asin si gabos pong na pre-qualify na pasairarom duman sa gigibuhon na written examination sa aga. Mangyari pong hilingon liwat ang satuya pong Naga City Government Facebook page o ang Mayor Son Facebook page. Tangari pong mahiling taduman ang sa indong mga room assignments, ang mga requirements, asin po mga panundon na kaipuhan po nindong utubon. Tangari pong magin orderly, smooth, ang sagibo kan written examination para sa gigibuhon pong City Youth Officials Program. Sa aga ng mga tugang, ang gigibuhon na eksaminasyon, asin nagpapasalamat po kita sa manihamiento kan Naga College Foundation, ki Dr. Mario Villanueva, sa pagtugot na ang eksaminasyon para sa City Youth Officials Program, gibuhon po dyan sa Naga College Foundation. An sa tuya pong CYO, pinapadalagan kan sarong komite na pinapamayuhan po ni Konsihala SK Federation President Kylie Tripulca. Kaya sa mga ma-examine po sa aga, dyan sa Naga College Foundation para sa City Youth Officials Program, good luck po sa indo as in hopefully po mapili po kamo kaya lang ang pipiliun lang garo digi sa City Youth Officials Program out of 400 plus na mga ma-exam garo 45 lang po ang pipiliun dahil iyo lang po ini ang igwang mga katungdan sa irarom kang City Youth Officials Program. Mga tugang, ngunya na pagkaaga, mamundo po ining bareta sa tuya because we have registered 15 new COVID cases. May 15 kitang ngunya na aldaw. Ang mga detalyes po kayan mga tugang, pig titipo na kasatuyang City Epidemiology and Surveillance Unit, asin pig tatarabang-tabangan, piguturong tuwangan kan mga contact tracers kan syudad ning Naga. Ninhuli po tayo igwa ko niya ng 5, igwa ko niya ng 15 na bagong kaso, igwa po ng 4 kan suudma. Ngunyan mga tugang na aldaw, igwa ng 84 aktibong kaso ng COVID-19 sa syudad nin Naga. Kaya kung babasaran ta mga tugang, kung suudma 4, ngunyan igwang 15, igwa kita ning 275% increase sa numero ng COVID as compared yesterday. So, nagpaparalang ka mga tugang ang kaso, ninhuli po kayo di mga tugang, pigmaray kang syudad na igutan giraray an border security or border control. Pero instead, na dyan po sa Milaor, between the boundary of Naga City and Milaor Ibugtak, pinagmaray po na ang syudad makipagtabangan, makipag-olay sa probinsya kan Camarines Sur, sa paagi po ni Governor Mix Villafuerte, asin ni Ma'am Che kan Edmiro. Kaya po duman ngunyan, puun po ka nakaagi pong mga 2 o 3 aldaw na nakakaagi, sa tuya pong syudad,
igwana po ning Naga City Screening Team duman sa Banwaan Candil Gallego, partner IMT Camarines Sur sa pagsara, sa paghiling kan mga dokumentos kan mga tawo na mapasiring po sa syudad ni Naga. Sa report mga tugang, kasatuya pong mga pag-iriba duman sa paagi po ni Mr. Rene Abiada na iyo po ang team leader duman sa border control. Talaga pong igwang mga namamanwaan kitang talagang may katagasan an payo igwang ani ning mga barangay officials kan tagkawayan na nagpirit magpasiring sa Naga, tamasaod sa sarong mall sa Naga, na dailamang ning daradara ning kung ano ning maski anong papel, maski nga ni igwang maski travel order mayo. Ini po pigpugulan kan sa tuya pong Naga City Screening Team na magpasiring sa syudad ning Naga. Ang ini po an mamundo na kung isay pa itong mga supposedly na mga namamanwaan, isay pa itong yaon sa gobyerno man na dapat katuwang ta sa pag implementar kan mga maninigo na mga panundon. Iyo pa an mga nagbabalgar kan panundon palaog po sa tuya pong jurisdiction digdi sa Naga. Mga tugang, para lang po sa kaaraman kang gabos, ini po ang HERT-F Policy number 15 kan syudad ning Naga, manungod po sa revised protocols para po sa mga mapasiring sa syudad ning Naga hali sa luwas kan Kabikulan. Liwat po, ini po protocol ini duman sa mga individual na mapasiring sa Naga hali po sa ibang rehiyon. Ini pong pulisiya na ini, dai ini ma-apply, dai ini ma-apply duman sa mga individual na hali man sana sa laog kang probinsya kan Camarines Sur o hali sa mga ibang probinsya kan Kabikulan. Halimbawa, kung kamo po yaon man sana sa San Fernando, Pasacao, yaon man lang kamo dyan sa Legazpi City o sa Masbate, sa Catanduanes, asin may plano po kamo magpasiring sa Naga, dai po nindo kaipuhan ning anuman na mga test. Although, aabisuhan ni po kamo na siguraduhon na igwa kamo ning isalbar QR code, urog na kung kamo po mapasiring sa mga commercial establishments. Sangarik pong mapadali ang satuya pong contact tracing. So, sa mga taga-Naga or si mga bakong taga-Naga na mapasiring po sa Naga, hanapon po sa Indo kan Naga City Screening Team. Diyan po sa Dil Gallego ang mga minasunod na dokumento. Enot, dapat po igwa kamong isalbar QR code. Iyan po ihilingon duman sa border. Iyan po kaya ang lalaganan kang syudad kan screening team ning tagging. Kung mayo po kamo ning RT-PCR test result, itatag po tulos kamo as under quarantine. Kaipuhan man po nindong magrehistro duman sa inaapod na Traveler's Pass portal. Ang link po kayan mga tugang, kung kamo po may Facebook mo niyan, asin po mapuli kamo sa Naga, hali sa ibang runa, igwa po ning naka-pin post sa Naga City Government. Ito po ang mga panundon, yaong po duman si link kung paano mag-download ng isalbar kung mayo pa kamo, asin kung paano magrehistro sa Traveler's Pass portal. Kay po man mga tugang na igwaning valid identification card. Mahalaga po ini. Duman po pigihiling kaya kung talagang mapasiring kamo sa Naga o ginagamit lang nindo na rason na mapasiring sa Naga o mapasiring kamo sa Camarines Sur, sa ibang mga parte kang Camarines Sur, pero sa Naga palan kamo mababa. Ninhuli po kayo ni mga tugang, ang panundon sa border kan Camarines Sur asin po kang syudad ding Naga.
Kung mayo po kamo ning valid identification card, dai po kamo papalaugon, dai kamo papaagihon, asin papabalikon po kamo sa point of origin. Sa Naga po, pag makang isalbar, dahil ka nagrehistro sa Traveler's Pass Registration, no passage. Gusto pong sabihon, balik ika sa point of destination or makarehistro ka sa isalbar bago ka maglaog. Kaya po, sa mga plano mag-uli sa Naga, make sure po na nakarehistro po kamo sa isalbar, nakarehistro po kamo sa Traveler's Pass Registration, asin po igwa kamong valid identification card. May naghaharapot po, ano da ang mga pwede sa identification card? Sa indo pong COMELEC registration kung igwa po kamo ning agency card, igwa kamo ning employee ID, igwa kamo ning student ID, basta po may litrato po nindo yan, may pangaran po nindo yan, pwede po si NBI clearance po nindo, pwede po sa indong police clearance, allowed po yan. May nagapot po sa Muya Suudma, paano po ngayon ang sa kuya po kayang valid ID na supposedly gagamiton ko, itong UMID ko expired na. UMID ba ito o garo lisensya expired na. For as long po na ang litrato po nindo, ang address po nindo, ang birthday po nindo yaon dyan, still that is an ID. Ang ihilingon ba lang po dyan na itong tao, taday man po baga naghihira ang maski po mag-expired ang ID, ang persona na naggagamit kayan, human giraray. So si picture, si pangaran, si ID, i-verify man sana po kung itong tawong ito. O dahil ka nakisublian ning ibang mga, kumbaga dahil mo hinaabunan ang identity, kung mapasiring ka po sa syudad. Kaipuhan man po sa paglaog sa Naga, ini po kun muyamo na magpa-exempt sa quarantine. Kung muyamo po magpa-exempt sa quarantine, dapat igwa ka po ning RT-PCR test result. Sagkod po sa March 29, 12:01 AM, aakuon pa po ang saliva RT-PCR test kan syudad. Alagad poon po sa March 29, negative RT-PCR test na sana po na kinua sa paagi ning oro or nasopharyngeal swab ang uonrahon po kang syudad para po matawan kamo or ma-exempt kamo sa 14 days quarantine digdi sa Naga. Dapat po kung kamo po mapa-exempt sa quarantine, gabus kamo na magkairibahan sa bihikulo, dapat po igwan ning RT-PCR test. Dahil po pwedeng ikalang ang igwa, si kaibahan mo mayo. Tapos posibleng positive pa lang si kaibahan mo, negative, ka nagbabiyahe po kamo, nahawaan ka while in transit pasiring sa Naga. Kaya po dapat, gabus ka mo may negative RT-PCR test sa laog kan sasakyan. O si gabus na kaibahan sa laog kan sasakyan. Ang gabus po na mga biyahe sa syudad ng Naga sa paagi po kang Naga Airport na namumugtak po sa Pili, Camarines Sur. An mauutob po duman na panundon, iyo po ang panundon o ang guidelines, entry protocols kan Camarines Sur Provincial Government. So kung ano po ang nire-require po kang provincial government, iyo po ang uutubunin do regardless if you are a Nagueño or not. Pag ika po nagpasiring sa Naga or any parts of Camarines Sur, nagbaba ka po dyan sa airport, ang masusunod po na policy, iyo po ang policy kan provincial government. May mga naghaharapot po kanso sarong aldaw and hindi po pig-take into consideration kan syudad sa paagi po ni Mayor Nelson Ligacion. Igwa po palan mga OFWs o returning Filipino o returning overseas Filipinos na kumbaga medyo naglalagpas sa 48 hours ang pagkua o ang pagkua kay itong inaapod na RT-PCR or nakuha na ninda ang RT-PCR alagad day pasinda makapuli dahil pigi-schedule pa kang OWA. Iyan mga tugang para masimbagan iyan sa HERT-F Policy number 15
Gabos po na mapuruli ng mga Pilipino hali sa abroad. Kung ang sa indo pong RT-PCR test naglagpas duman sa 48 hours validity period, aakuon po yan mga tugang provided. Igwa po digdining sabi nga kaya, basta ang sa indo pong pagpuli dapat organize po kang OWA. Duman po dapat kamo sa OWA bus or sa OWA transport vehicle nakasakay. Dai po aakuon kang syudad ang RT-PCR test kang sarong returning overseas Filipino na nagsakay sa pribadong sasakyan. Ninhuli po ta sa guidelines kang IATF. Dapat po ang pagpuli kang sarong returning overseas Filipino. Dapat kasabay ka sa OWA transport vehicle. Iyan po ang klarong nasa guidelines kan IATF. Kaya po, maski po naglagpas ka sa 48 hours validity, basta po kasabay ika sa OWA bus, aakuon po iyan kan Naga City Screening Team. Taano po, ito po kaya nakasarabay sa OWA bus, ito po pigka-quarantine ito. Dahil ito pigsusuhay. Dahil ito, kumbaga pig-i-insure kang OWA na daisinda makakakontract ning COVID-19 sa luwas kan sa inda pong mga billeting centers. Yan. Kung mayo po ning RT-PCR test, araw kan sabi ta po igwa ning 14 days quarantine pag abot sa Naga. An quarantine po kung ika-symptomatic, gigibuhon sa satuya pong pasilidad. Dahil ka po tutugutan mag-quarantine sa harong. Kung ika po asymptomatic, asin mayo ka ning RT-PCR test, tutugutan ka po na mag-quarantine sa indong harong, alagad, ang bilog po nindong harong. Si kaibahan po nindo sa harong, gabos po ito, ika-quarantine man for 14 days. So gusto pong sabihon, pag nagpuli ka po sa imong harong, lockdown ang sa indo pong harong. Pareho po kang ginigibo niya to kan mga nakaaging bulan. So ibabalik po si practice na pag ika po nag-quarantine sa loob kan harong, ika po will be sigabos pong kaibahan nindo sa harong, under quarantine man ito. Gusto sabihin po, irarom sa home lockdown or home quarantine gabos na mga kairibanan po nindo sa harong. Ito pong mga government officials and employees, dahil po igwaman kaning kasuguan ng IATF, para po ma-exempt kamo sa quarantine, kaipuhan po na igwa kamo ning travel order and itinerary. Giraray po, travel order and itinerary. Dahil po pwedeng travel order lang. Pag ang government official po or employee nagbiyahe sa luwas kan Kabikulan, asin palaog giraray sa border kang Camarines Sur or kung matinir po siya sa Naga, hahanapan po kamo ning approved travel order with itinerary. Kung mayo po kamo kayang daradara, maski po kamo government official or employee, ma-quarantine man po giraray kamo ning 14 days. Ito po kayang travel order, pigluluwas ito, may istrikto pong guidelines kayan pagkatao kan travel order, ang gabos ng mga agency heads. Dahil po basan na nagtatao ng travel order and itinerary kung bako pong official travel. Igwa po kaya mga empleyado kan gobyerno, asin official kan gobyerno, na ginagamit ang travel order maski bako man essential ang travel na kaipuhan gibuhon. Igwa na pong panundon ang DILG asin IATF sa pagpapaluwas po ng travel order and itinerary for all government employees and officials. Sigabos pong mapuli sa Naga, regardless po kung may RT-PCR kamo o mayo, obligado po kamo na mag-report, mag-upload o mag-text sa indo pong Barangay Health Emergency Team para sa monitoring. Importante po ini, taini po ang ma-recommend na kamo po bubuta sana sa quarantine. Kung day po kamo nag-report sa indong BHERT, pag uli po nindo sa Naga, day po kamo tatawanan ning certification kaiyan, asin day po kamo matutugutan na magluwas. Day kamo tutugutan na i-discharge from quarantine kung day niya kamo na monitor. Kaya po mahalaga
na na pag-uli po nito sa Naga, mag-report po kamo sa indong Barangay Health Emergency Response Team. Ang mga numbers po kang be heard, yaon man yan sa Facebook page kang syudad, yaon po yan duman sa pin post, kabali po yan duman sa indong i-click, tangari pong mahiling nindo si mga numbers kan mga Barangay Health Emergency Response Teams kan sa indo pong mga barangay. So yan mga tugang, ang mga panundon kang syudad, kung kamo po hali sa ibang runa, ibang hali sa ibang rehiyon, sa luwas po kan Kabikulan. So, hopefully po na naging klaro ini and sana po utubunta ini para po man ini sa kaligtasan nyato gabos, urog na po sa mga pupulian nyato digdi sa laog kang syudad nin Naga. Sana po maging cooperative ang gabos na mapasiring sa Naga. Asin po mag-utob kay ini mga panundon. Urog na po na padagos na naglalangkaw ang satuyang kaso. Bako lang po sa NCR. Suod ma po halangkaw na maray. 9,000 na ang kaso. New cases sa interong Pilipinas. Sa sarong aldaw lang. Nguyan pong aldaw may 15 kitang kaso sa Naga. Sana po pagtarabang-tabangan niya to na maipahuros, giraray, ang mga numerong ini mientras na pigahalat niya to so mga bakuna hali sa gobyerno nasyonal asin si mga binakal kan gobyerno lokal kang Naga. Bueno mga tugang, inabutan na kita sa tuyang panahon digit sa programang Urulay Banwaan. Mabalos po sa indong pagantabay sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nana de Asis, kan sangguniang panglusod kang Naga, asin ka mga pag-iribang pamayo kan mga pamayo kan mga manlailain na departamento asin opisina digi sa gobyerno lokal kan Naga. Mabalos po sa indong pagantabay, ini po sa indong lingkod, Alan Riondanga. Riondanga. Urulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.